Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumunyo rin. Mga kapatid, upang tayo maging marapat makinabang sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging pinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilaan upang sa pagkakamit namin ng pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa pagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Darating sa Jerusalem ang mga taga-ibang bayan. Sila'y magyayayaan. Tayo na sa Panginoon. Hanapin natin siya at mamanhik tayo sa Kanya. Ako man ay pupunta roon. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang dumulog sa Panginoon. Sa araw na yaon, 10 dayuhan ang mangungunyapit sa bawat Hudyo at makikiusap na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ay kapiling nating lubos. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling natin lubos. Sa bundok ng Sion, itinayo ng Diyos ang banal na lungsod. Ang lungsod na ito'y higit niyang mahal sa alinmang bayan ng angka ni Jacob. Kaya't iyong dinggin ang ulat sa iyong mabubuting bagay o lungsod ng Diyos. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling natin lubos. Pag itinala ko yung mga bansang sa iyo'y sasama, aking ibibilang ang bansang Ehipto at ang Babylonia. Ibibilang ko rin yaong Filistia, Tiro at Utopia. At tungkol sa Sion, yaong sasabihi, ang lahat ng bansa ay masasakupan, siya'y palalakasin at patatatagin ng kataas-taasan. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling natin lubos. Ang poon ay gagawa ng isang talaan ng lahat ng tao'y doon mamamayan. Ang lahat ng ito ay magsisiawit at pawang sasayaw. Ang ating Panginoon Diyos ay kapiling natin lubos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod, manunubos natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumunyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit,
ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga sumusubaybay sa atin pong online mass ngayon sa Veritas at ang mga nakatutok din po sa atin pong himpilan, no, ay magandang tanghali po sa inyo. Ngayon po ay nagdiriwang tayo ng banal na misa sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon ngayong araw ng Martes. At maririnig natin sa mabuting balita ni San Lucas ang tungkol sa katangian ni Santiago at Juan nung sila ay utusan ng Panginoon para ipaghanda ng matitiran si Jesus. Dahil ang natanggap ni Santiago at ni Juan ay hindi sila tinanggap sa lugar kung saan dapat nila ipaghanda ng tirahan si Jesus. Ano ang reaksyon ng dalawa? Sabi nila sa Panginoon, Panginoon, gusto niyo po bang magpababa kami ng apoy upang pugnawin sila? No? Yun agad yung kanilang sinabi. Siguro, ang pakiramdam ni Santiago at ni Juan na reject kasi hindi sila tinanggap. Sumama yung loob nila. Nagalit sila. Parang sinasabi siguro ni Santiago at Juan, makikiusap lang kami sa inyo, hihingi lang kami ng tulong sa inyo, kasi pupunta si Jesus sa Jerusalem, dadaan muna sa inyong lugar, pero hindi nyo kami pinayagan. Kaya ang initial reaction ay gumanti. Dahil masama ang loob, gumanti. At ang gusto nilang pagganti ay magpababa ng apoy. Imagine, nasaktan yung damdamin, iisipin agad, gaganti ako. Nasaktan yung damdamin, ibig sabihin, kinakailangan masaktan din sila. Ganyan ang isip ng tao. Kapag nasasaktan, hindi agad niya uunawain bakit kaya ganun ang sagot. Hindi niya uunawain o hahabaan yung kanyang pasensya, bakit ganun yung kanyang pagtanggap sa kanila. Ang unang iisipin ng tao, gagantihan. Diba yan po din yung madalas nating nakikita ngayon sa mga balita, no? Yung recent po nating napanood, yung isang tao na nasanggi yung isang motorista, no? Dito yung sa Quezon City, no? Tapos biglang bumaba, tinutukan ng baril, no? At yung tao ay hindi naman din niya sinasadya, no? Siguro ay nagkaroon lang din ng nakamotorista lang naman yung isa, no? Baka mga bisikleta, ewan ko kung anong dala-dala. Pero hindi naman niya siguro sinasadya. Pero hindi naman gumanti yung tao. Tiniis ng tao kahit ano ang sabihin sa kanya, gawin sa kanya. Pero yung may kotse, no, bumaba, kumuha agad ng baril dahil yun yung kanyang reaksyon agad. Paano kung naiputok yung baril? Nakapatay pa. Baka napakalaking pagsisisi pa ang nagawa. Kaya madalas tayo, hindi natin nagagawa yung pagkakataon na magtimpi, hindi natin nagagawa yung pagkakataon na mag-unawa, hindi natin magawa yung pagkakataon na bigyan ng pagkakataon na tingnan muna at suriin, bakit kaya ganun ang reaksyon sa akin? Bakit kaya ganun ang pagtanggap sa akin? Kadalasan, mas nauuna yung ating pakiramdam na mainis at magalit at gumanti. Kaya nga ano ang sagot ni Jesus sa kanyang dalawang alagad? Sabi niya, hindi ko alam kung anong espiritu ang mayroon kayo. Kasi ang anak ng tao ay dumating sa mundo hindi para manakit, kung hindi para iligtas ang tao. Hindi para ipahamak, kung hindi para magligtas.
Kaya kahit si Jesus sa mga pagkakataong iyon, tinuturuan yung kanyang mga alagad na hindi ganyan ang tugon sa ating kapwa. Hindi pananakit ang tugon sa ating kapwa kapag tayo ay hindi tinanggap. Dapat unawain, dapat intindihin, para hindi kapahamakan, ngunit pagkakaisa at kaayusan ang magdulot sa atin. Kay Jesus nanggagaling yan. Dahil ayaw ni Jesus na tayo mismo nagtatalo-talo. Ayaw ni Jesus na tayo mismo hindi nagkakaintindihan at nagkakaaway-away. Gusto ni Jesus, bawat isa sa atin mayroong pagkakasundo. Mayroong pagkakaisa. Kaya mga kapatid, sana maunawaan natin lagi ang mensahe ng Diyos sa atin, lalo na kapag ganito yung sitwasyon na ating nararamdaman. Hindi galit ang dapat namamayani sa ating puso. Hindi inis, hindi sama ng loob, bagkus pang-unawa, pagtanggap, pagtitiis, hanggang sa matanggap natin yung kaayusan at dapat magkaroon ng pagkakaisa. At huli, ang pagmamahal ay dulot ng Diyos. Kung anuman ang ating nagagawa sa ating kapwa na pagmamahal, yan ang itinuturo ng Panginoon na dapat nating gawin sa ating kapwa. Amen. Mapagpaumanhin ang Diyos at alam niya ang ating mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa ating pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Sa bawat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway pakinggan ang panawagan ng Diyos sa pananalig at pagsisisi. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan upang italaga natin ang ating sarili na maging malaya kay Kristo ang mga nakapiit sa kanilang pagkamasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may pusong hungkag at nanlalamig, naway matagpuan ang kaligayahan sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit sa isip at katawan, naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway masiyahan sa liwanag ng bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, idalangin natin sa Panginoon ang iba pa nating mga kahilingan. Panginoong mahabagin at mapagmahal, pakinggan mo ang mga hinaing ng mundong nakakulong sa pagdurusa at kasalanan. Samantalang ang iyong anak na puspos ng kagandahang loob, hinihiling namin ito sa biyaya, ang biyaya upang makasunod kami sa Kanya palagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagkakas.
Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapinabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umuagos. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumunyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sinukob. Sa hangad mong siya'y wastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob nito upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong turay. Panginoong Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagnawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin adya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kariat, kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumunyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo ang kordero ng Diyos, narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahang tumanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salta mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kalwalatian na aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong pinahahayag sa ganap na pinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo tayo taglayang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.